aming pong sambayanan sa parokya ni San Antonio de Padua sa Occidental ay may pusong nagkipahangin at nakikigalang para po sa paglilipot natin ito na kapistahan ng Nuestra Señora de Candelaria. Kaya po lahat ng mga gumaganap po ngayon sa misa ay mga parokyan po ng San Antonio de Padua sa Occidental. Alam niyo po ngayong araw na ito, napakaraming po dahilan upang tayo ay magdiwang at kahit sa simbahan, sa kalendaryo nito, ay napakaraming dapat ipagpasalamat para po sa araw na ito. Una po, tinutupad kasi ni Jose at ni Maria sa araw na ito ang ritual na ibinibigay sa mga Hudyo upang sila ay makasunod sang-ayon sa utos ni Moises o batay sa batas ni Moises. Una po, ang unang ritual na ipinaglilingkod natin sa araw na ito ay ang paglilinis kay Maria. Ano po yung tinatawag natin purification of Mary. Kasi nga po sa batas ng mga Hudyo, sa kanilang kaugalian at tradisyon, kapag ikaw ay nagsilang ng anak, ikaw ay tinuturing na marumi. At dahil ikaw ay marumi, hindi ka po pwede umawak ng anumang uri ng bagay na banal at hindi ka rin po pwede pumasok sa mga lugar na banal. So maghihintay ka ng 40 days, after ng 40 days, ng iyong pagpapanganak o pag-aanak, ay saka ka lamang papasok doon sa ritual na tinatawag na paglilinis or purification. At isa yun sa ating inuulitan, inaalakada at ipinagdiriwan para po sa araw na ito. Ikalawa ay ang paghahandog kay Jesus sa templo. Ang paghahandog kay Jesus sa templo. Sa ayon po sa ating Ebanghelyo na pakinggan, inihahandog ng Ama ang kanyang sanggol at binabayaran, nire-redeem, parang tinutukos sa halagang 5 pilang o mag-asawang bato-bato o 2 kinakay na kalapati bilang pag-alaala sa unang Paswa o unang Passover kung saan kinuha ng anghel ng kamatayan ang mga panganay na lalaki, subalit nailigtas naman yung mga naghandog ng dugo sa Diyos o ng dugo ng Kordero. At yun po ang pinaalaala ni Kalawa na ating pong ipinagdiling ko ngayon, ang paghahandog kay Jesus sa templo. Ang ikatlong pagdiriwang, ito pong araw na ito, tinatawag din po itong kapistahan ng banal na pagtatagpo. Ano po? Kapistahan ng banal na pagtatagpo or Feast of the Holy Encounter. Ano po yung Holy Encounter na yun? Yung po Holy, dumagana yung bato. Pwede naman dalawa. Pwede naman presidente, di ba? Dalawa. Ngayon naman nakapag-holy na dalawa kamay, dumagana pa lang. Tingnan niyo yung tutok, baka pumangin kayo ng dalawa, hindi naman. Okay, yung pong Feast of the Holy Encounter, bakit po? Kasi nang ihandog si Jesus sa templo, ay mayroon silang nakatagpo na nakakilala at nakabatid ng banal na sanggol. Na yung sanggol na ihandog ay banal. At sino yun? Sina Simeon at Ana. Kaya ang pagdiriwang din ito ay tinatawag po natin kapistahan ng banal na pagtatagpo. At syempre, yung alam ng lahat, ano po kaya natin ito, especially yung mga taga rito at kahit yung ibang galing sa ibang lugar, ang nasa isip nila, ang ipinagdiriwang natin ay ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Candelaria. Kapag ating pong pinalikan ang kahulugan ng lahat ng mga pagdiriwang na ating pinagdin, lalo na ang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na ina, makikita natin na ang lahat ng ito ay naglalago o umuwi lamang sa isang napakahalagang bagay. Ang lahat ng ito ay tungkol kay Jesus. Ang lahat ng ito ay tungkol kay Kristo.
Mula sa simula, may plano ang Diyos upang matupad ang lahat ng ito. Pag nakita natin ang imahe ng Nuestra Señora de Candelaria, obviously, meron siyang dalang kandila. Kaya iisipin natin, ang kandila kasi tiwala, kaya ang Candelaria. Pero ang kandila na daladala ng Mahal na Birhen ay isa lamang simbolo. Kasi sa kanyang kaliwa at doon ang tunay na liwanag. Sino yun? Si Jesus. Ang lahat ng mga pangyayari, ang lahat ng mga kwento, at ang lahat ng mga napakinggan natin, maging ang kahulugan ng mga pagdiriwang sa araw na ito ay laging umuuwi kay Jesus. Bagamat, pinararalan natin at inikilala ang napakahalagang papel ng Mahal na Birhen Maria, mawawalang pa rin ang saysay ang lahat ng ito kung hindi pa rin si Jesus ang magiging sentro ng ating buhay. At kahit ang Mahal na Birhen Maria, hindi siya matutuwa na habang pinapakilala niya ang kanyang anak na si Jesus, ay siya ang makikilala at magiging pangalawa lamang ang kanyang anak. Hindi siya matutuwa. Kasi alam niya, hindi niya nagampanan ng tama at hindi nagkaroon ng katuparan ng kanyang misyon na ipakilala ang kanyang anak na si Jesus. Si Jesus lamang ang tanging Diyos. Siya ang tagapagligtas. At alam ng Mahal na Ina na ang kanyang misyon ay ipakilala at ibigay sa ating lahat ang tunay na liwanag, ang liwanag na ibinibigay ni Jesus. Ito na kwento ko na sa ilang sa aking mga parishioners, may kaibigan ako, napakalalim ng debosyon sa Mahal na Birhen na Fatima naman yung sa kanya. Minsan may mga nag-aaway-aaway pa. Mas magaling ang Fatima, mas magaling ang Lourdes, mas magaling ang Nazaret, mas magaling ang Candelaria. Hindi nila alam, isang Birhen naman yun. Nag-aaway-aaway, nagkakatalo, nagpapataasan. Ewan ko kung natutuwa ang Mahal na Birhen Maria, kung talagang hindi. Meron akong kaibigan. Sabi niya, ay ako pa, ano siya, devoto siya ng Mahal na Birhen ng Fatima. Sabi niya, ay ako Father, basta ako pag nagdadasal, inuuna ko muna ang Mahal na Birhen ng Fatima, pangalawa lamang si Jesus. Abay, bakit nanay niya yun eh? Dapat maunang muna yung nanay bago yung anak. Sabi niya gano'n. Pero kahit nakaliwanagan siya, basta ang para sa kanya, mauna ang Mahal na Ina. Palagay ko, hindi yun ang misyon ng Mahal na Ina at malinaw yun sa kanya. Na ang kanyang tunay na misyon ay ipakilala, ilapit, gawing liwanag ang kanyang anak sa lahat ng tao. At kapag iyon ay nangyari, kapag tayo ay nagbago, sumunod kay Jesus at lumapit sa kanya, tagumpay ang misyon ng Mahal na Ina. Tagumpay ang misyon ng Mahal na Birhen Maria. At ngayon nga po na nagtitiwag tayo ng kamistahan ng Nuestra Señora de Candelaria, muling pinapalaala sa ating lahat na dapat naman talagang mahalin, kilalanin at parangalan ang Mahal na Ina dahil kakaiba at walang makakatulad sa papel na kanyang ginampanan para sa kasaysayan ng kaligtasan ng mundo. Pero lagi natin kakalimutan, ang lahat ng ito'y ginawa para sa kanyang anak. Ang lahat ng ito'y nangyari para kay Jesus. Kaya habang kinikilala, pinararangalan, at pinupuri natin ang Mahal na Birhen Maria sa papel na kanyang ginampanan, sana unti-unti pinapapasok natin si Jesus sa ating puso at ginagawa natin sentro ng ating buhay. Sa ganon, tunay natin na pararangalan ang Mahal na Birhen Maria kasi sinunod natin siya at naging tagumpay ang kanyang misyon para sa kanyang anak na si Jesus. Tumayo po ang lahat.
Kristo sa pagdadala sa iyo ng iyong mahal na ina sa templo ng Jerusalem. Pinahandugan niya sa Diyos Ama at ngayon ay inihahanapan niya sa amin upang masilayan ng mga alaala na ikaw ang tunay na liwanag ng sangatarungan. Papuntaan sa aming banal na patrona, Birhen ng Candelaria, may alay ginawa na